Good morning, good morning, good morning. It's a great day today to study, of course, and to learn things. So, meron po tayo ulit ngayong bagong topic and we will be discussing it sa ngayon. We will be starting it. The topic that we will come up with is the introduction to quadratic function. This is just an introduction, which means hindi pa masyadong in-depth. I would just want to introduce yung quadratic function sa atin. Now, the thing is, hindi ko lang basta i-introduce, meron din tayo syempre gagawin. Sa ilalim natin, it's how to change the standard form into the vertex form. When we try to talk about quadratic function, there is a standard form, and then the task that we will be having is to convert that standard form into the vertex form. Again, before we start our discussion, let's have our aim. This is our objective for this lesson. At the end of this lesson, you should be able to, number one, of course, define quadratic function. Ano ba yung tinatawag natin quadratic function? Since we will be talking about quadratic function, dapat alam din natin i-define kung ano yung quadratic function. Number two is state different representation of quadratic function in real life. Hindi lang pala tayo nakakahon lamang sa isang room if we will be taking a time off and we look sa paligid lang natin. We will be able to find out that there are representative or representation of quadratic function in our surroundings. After this lesson, we have to identify those representation of quadratic function. And the last one is to convert the standard form of the quadratic function into its vertex form. Para saan? To determine the vertex. And yung mga definition po natin will be discussed dito po sa ating, yung kailangan lang natin dito sa ating lesson na to. Okay? Ito po yung tatlo, and I'm hoping that after this lesson, kaya na po natin lahat. Let's first start with the question, what is a function? Kanina pa kasi sabi si Sir, quadratic function. Baka mamaya hindi naman natin alam kung ano yung ibig sabihin ng function. So the very first thing that we have to ask, ano ba yung tinatawag nating function? Well, the function is a relation with the property that each input is related to exactly one output. If we will be reading writing this definition, medyo confusing siya. Tama? Para mas mabilis nating maintindihan, ito raw yung kapag meron kang in-input or ibinigay, merong output or ilalabas. Halimbawa, yung food vending machine. Okay? Siguro naman nakakakita tayo niyan. So, kahit sa mga TV pa lang, kapag may gusto kang bilhin sa food vending machine, maghuhulog ka ng halaga. And then, pag naghulog ka, ang kapalit nun, yung product na gusto mo. So, the input that we are talking about is the money that you put inside the vending machine, and the output, yung inilabas niya, yun po yung pagkain na nakuha mo. Okay? And at the same manner, in like manner, kaya po sinabi nating function, kapag halimbawa ikaw ay umapak sa brake, if you are driving whether four wheels or motorcycle, pag inapakan mo yung brake, yun ang input. Ang output natin, you have to stop. Isang input, tapos sabi, related to exactly one output. Dapat mag-stop ka. Kaya nga kapag hindi kumagat yung preno mo, ang tawag natin, nag-malfunction.
Do I make sense? Sana naiintindihan, no? So, ganun lang po. May in-input ka, may ina-expect kang kapalit. Okay? Ngayon dito, may binanggit na relation. We have to ask, what is relation? A relation is a set of ordered pairs. Ano yung ordered pairs na tinatawag po natin sa math? Diba, ito yung x and y. Coordinates of points, palagi po siyang naka-ordered pair, which means kada value mo ng x, may value rin ng y. Okay po? It is often written as f of x, where x is the input value. Kaya nga ang tawag natin dito kanina sa ordered pair, kada may value ng x, may katumbas siya sa y. Ordered pair siya palagi. Ito ang basa rito, f of x or function of x. Okay po? Ngayon, sir, ano po ba itong f of x na ito at pinahihirapan pa po kami? Ano, marami kasing nagsasabi, nalito lang kami. So, para hindi po tayo malito, ito po yun. F of x is also the value of y. Ito ay kumakatawan din sa y natin. Which means, pag nakakita po tayo ng f of x natin, ang tinutukoy po niya doon, yung mismong y. Okay po? So, tama po yung sinasabi ng iba, nakakalito. Para hindi malito, balikan lang natin yung basic. F of x, y din yan. Okay? Now, kung alam na natin yung function, punta na po tayo dito sa ating topic. Ano po ba yung tinatawag nating quadratic function? When we talk about quadratic function, it is in the form of, eto nga yun, f of x is equal to ax squared plus bx plus c, where a is a non-zero constant, b and c are constants of any value, and x is the independent variable. Now, kung papansinin natin dito, ito rin yung ating quadratic equation. Ax squared plus bx plus c equals 0. Quadratic equation in standard form. Ngayon, instead na 0, naging f of x. Ito nga po yung y po natin. If I'm going to read it, substituting yung y dito po sa f of x, ang magiging basa po natin dito will be y equals ax squared plus bx plus c. Yun po yung quadratic function natin. Pwede po na ito, pwede ring maging y naman ito. Hindi po f of y ha. Nakalagay lang ito, itong kabuuan ito, y equals. Okay po? So dito, nakalagay rin po, yung pong a natin cannot be equal to 0. If we will be having a review on the quadratic equation, bakit nga ba bawal maging 0 yung a? Kasi pag po ito'y naging 0, any number, kung may value na yung x, multiplied by 0 is equal to 0. Mawawala yung squared. Kung mawawala yung squared, hindi na siya quadratic equation. So in this case, quadratic function. Kung siya po ay magiging 0. Okay? Dito may nakasulat na independent variable. Yung x po natin. Kung yung x natin yung independent, yung y naman natin, yun yung kumakatawan sa dependent variable. Itong f of x, ito po yung kumakatawan sa atin pong dependent variable. Yung x natin, yun ang independent variable. The solutions to a quadratic equation are known as its zeros or roots. Alam na po natin, yung quadratic equation nito, kung 0 ito. Ano nga ulit ito? Y. Diba? Kung ang y equals sa 0,
ang tawag na raw natin dito sa sagot nito, pag sinolve natin finactor any of the 4 methods, zeros na siya. Zeros of quadratic function, ito. Kung tutusin, ito po yung tinatawag nating x-intercept. Again, I'm not going to dig deeper diyan po sa topic na yan. Meron po tayong nakalaan na video with regard to that. Ito po, pahapyaw lang po muna. Okay? Key terms in quadratic function. Meron tayong kailangang matandaan. Again, this is just an introduction, guys. Okay po? Una, syempre, quadratic function. Yung pinaikling definition po natin, a function of degree 2. Sir, paano pagka walang 2? Hindi quadratic function. Balikan natin. Sir, paano pag ito nawala, pero may function pa rin? Ito na lang, wala ng exponent. Linear function na siya. Hindi na siya quadratic function. Okay po? So, dapat may makikita tayong 2. Next, vertex. Ito yung patuloy nating pinag-uusapan kanina. Ano ba yung tinatawag po nating vertex? The vertex is the minimum or maximum point of a quadratic function. Makikita po natin dito, we have here now the minimum or maximum. Pag sinabi nating minimum, mababa, syempre. Pag sinabi nating maximum, pinakamataas. Yung vertex pala, po pwede siyang maging pinakamababang point. Pwede rin siyang maging pinakamataas na point. Depende sa magiging graph po natin. And we will be talking it sa mga susunod po. Okay? As of now, ito po ang ating definition. Independent variable. The input of a function that can be freely varied. Pwede mong baguhin. Nasa sa inyo yung kalayaan kung ano yung magiging value. Independent, kaya nakalagay x. Pag sinabi nating independent, hindi siya nakadepende sa iba. Ibig sabihin, parang ganito, kung tayo po ay independent country, may nangyari sa ibang bansa, hindi tayo ganun kaapektado. Kung dependent tayo, which means lahat ng kalakal natin galing sa China, halimbawa, at nagkaroon ng problema sa China, nakadepende yung economy natin sa China. So, mangyayari po niyan, apektado tayo, magbabago rin. So, kung independent tayo, hindi po tayo maaapektuhan. So, nabanggit ko na rin po kanina yung isa, dependent variable. Kung tayo nakadepende, affected by a change in input. Ano nga yung input? Ayun, input. Ano yun? Independent variable. Kaya nga yung y natin, yung f of x, magbabago siya kung ano yung magiging value po natin dun sa x po natin. Depende sa ibibigay po nating value ng input. Let's move on with the graph of quadratic function. Ano ba yan? Kasi graph. Dito madadaanan din po natin yung vertex natin. Let us use a given to perfectly demonstrate the graph of quadratic function. The reason why I put this one, kasi kapag pinaliwanag ko lang, ay ganito yung graph, ang mangyayari, minsan, ay, nare-recall lang natin nasa sa ulo. And yet, nasa ulo natin, hindi naman natin naintindihan. So for us to understand, ang naisip ko ay gumamit tayo ng given. And then, himayin natin kung ano yung maging graph. The given that I come up with ay f of x equals to x squared. Kung ito yung ating quadratic function, sabi, sir, kulang po yung bx plus c. Ibig sabihin, yung b 0, yung c 0 din. Make sense? So kung wala po yun, ito lang matitira. The first thing that we will be doing kapag ganito po at gusto nating may graph, gagawa tayo ng table of values. Meron tayong value ng x, meron din po tayong value ng y.
Alin nga ulit yung independent, yung makapag-iisa, yung x. Ibig sabihin po niyan, tayo ang magbibigay ng value ng x. And let's have here now the values of x. The values of x that I come up with ay negative 2, negative 1, 0, 1, at saka 2. Kung mapapansin natin, wala pa akong values ng y. Kasi dependent variable ito. Ibig pong sabihin, kung ano yung given dito, siya ang magdidikta kung ano yung lalabas dito. Okay? Para mas maintindihan, yung x po natin dito, i-substitute natin sa equation natin. Dun sa ating function. May mga nagsasabi, sir, ito may x, papalitan ko rin. Hindi. Kasi ang katumbas nito ay y. Diba? F of x is equal to y. Sa makatuwid, itong part na to, nasa left side, hindi nyo babaguhin. Yung nasa left side na yan, wala kayong babaguhin. Saan isa-substitute ito? Lahat lang sa nasa right side. So kung negative 2 yan, na magiging itsura po natin, f of x, kung napansin ninyo, hindi ko binago yung x. Yan lang yan, kasi y ang katumbas niyan. Equals to, ayun, may x tayo, magiging negative 2 squared. So yung negative 2, substitute natin dito. Let's try to answer this. Negative 2 times negative 2, positive 4. Bring down natin yung 2 dito. And then 2 times 4, we will come up with 8. Ang ibig pong sabihin, kung ang value ng x ay negative 2, ang value ng y, eto, 8. I hope everyone can follow. Okay? Next, we will be using negative 1. So, kanina, instead na negative 2, ang ilalagay natin, negative 1. And negative 1 times negative 1, positive 1. 2 times 1, we come up with 2. At itong 2 na to, yun yung f of x or y, ilalagay natin dun. If x equals 0, substitute. 0 times 0 is 0. 0 times 2, 0. Kaya cancelin mo na lang yan. Anong matitira sa'yo? 0. So if x is equal to 0, y natin is equal to 0 pa rin. Move tayo sa 1. Ayan, substitute. The answer will be 2 times 1. 1 times 1 is 1. And we will come up with 2. Last, in our table of values, if x equals positive 2, that will give us a 4. And 4 times 2 is 8. So kung 8 yan, 8 din yung nandito. We have now the complete table of values para po sa x and y. Ano ngayon yung function yung x and y na yan? These are the values that we will plot. Ilalagay natin in the coordinate plane for us to take a look at the graph of a quadratic function. Alin daw yung ilalagay? Etong nasa table of values. By the way guys, ito ay ordered pair. Ibig sabihin, ang kapartner ng negative 2 ay yung 8 po natin. Following the pattern, ang kapartner ng negative 1 ay positive 2. 0, 0, 1, tsaka 2, 2 at saka 8. Let's try to graph it out. Pag mag-graph tayo natural, kailangan natin ng Cartesian plane. The x and y. Okay? Move tayo muna sa unang pares. Negative 2 at saka 8. Coming from the origin, ito yung gitna, kung saan nag-intersect yung dalawang axis natin. 1, 2. Yun yung x. At mula dito, 8 pataas tayo bibilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito tayo magmamarka. Ito yung negative 2 at saka
Next, negative 1 at saka 2. Kung galing sa origin, negative 1 pakaliwa, and then positive 2 pataas. Dapat dito yung lalabas. Next will be 0, 0. That is the origin. Going back sa pang-apat, positive 1. So coming from the origin, papunta na siya sa kanan. Positive 1 and then positive 2 pataas. Ayun. Last but not the least, positive 2 coming from the origin, 2 units to the right, and then 8 units pataas. Dapat nandito. Just by looking at the position of the points, makikita na natin yung shape. Pero para mas makita, let's try to connect. Ito, tsaka ito. Okay po. Bago ko makakalimutan, yung nasa gitna, ito po yung tinatawag nating vertex. Kung nakagento ang itsura natin, yung vertex natin, minimum, pinakamababa. Kung baligtad naman yan, ang buka ay nasa ilalim, yung vertex natin ay nasa maximum point. Okay po? Ngayon, eto tayo, meron tayong shape. Ano ang tawag natin dito sa shape na to? This is called parabola. Ang graph pala natin ng quadratic function is actually a parabola. Question is, what is a parabola? The graph of a quadratic function is a U-shaped curve called parabola. Ano nga yung parabolang tinatawag? It is a U-shaped curve. Courting U. Okay po. Anything that is shaped like a parabola in real life can be considered as the representation of a function. What kind of function? Quadratic function. Para mas maganda at mas maintindihan natin, let's have here now a picture. Ayan. Meron kaya dyang pwede nating i-consider na quadratic function, representation of quadratic function. Let's see. Ayun. Ito yung opening downward. In this case, we have here now a representation of quadratic function. Another one. Ito, we have here now a ravine. Okay po? And, asan kaya ang representation natin ng quadratic function? There we go. We have here now a parabola. Ito. If you notice, kahit saan tayo tumingin, we can come up with a representation of quadratic function in real life. Basta nakita natin na merong curve, U-curve, okay, nagre-represent yan ng quadratic function. Sir, paano kung ito halimbawa, straight line? Ano po nire-represent niya? Quadratic function pa rin? Hindi. Linear function. From the word line. Linear. Ang etymology of the word ng linear, yung pinanggalingan salita, line. So, pag may nakita tayo namang linya, linear function yan. Okay po? Ngayon, tanong, kanina binanggit ko yung vertex eh. Nandun. Importante, para mas makita natin yung up and down movement, yung pag-curve ng parabola natin, kailangan alam mo yung vertex. Okay? Kasi paano kung ang given mo, panay nasa kanan, wala ka na makitang curve. Nababalik siya galing sa taas o kaya babalik siya galing sa baba. Kung nasa kabilang side lang, baka pataas na lang makita mo. Paano natin malaman? So we have to come up with a solution na, kailangan alam muna natin yung vertex. Okay po? Para malaman natin yung vertex, kunin muna natin yung quadratic function in standard form. And then, pag nakuha na natin, anong gagawin natin? We will be using completing the square. Tanda yung 4 methods. Ano nga? Extracting the square root, factoring, ayun yung pangatlo, completing the square,
use of quadratic formula. Kahit po yung completing the square, that will do. To transform, yung pala yung gagamitin pala natin. This is standard form into the vertex form. Ano ba yung itsura kasi ng vertex form na yan? The vertex form of the quadratic function is written as, eto, function of x or f of x is equal to a times the square of quantity x minus h plus k. Nagkaroon tayo ng h, nagkaroon pa tayo ng k. Ano ba yung dalawang yan? Yang h at saka k ang tumatayong vertex. Alin nga? Yang h at saka yung k po natin. Ngayon, pansinin natin dito sa formula at saka dito po sa ating vertex. Dito, minus h. Pero, ang vertex natin, h lamang. Ito yung madalas pinagkakamalian. And I want you to avoid this one. Yung minus h natin dito, yung minus dito, hindi siya sign nung h natin. Sign of operation po siya. Which means, kapag nakakita ka halimbawa, minus 2, ang value ng h natin, yung 2 lamang po. Hindi kasama yung minus. E paano po pag nakakita ka ng plus 2? Papalitan mo lang yung sign. Ang ibig kasi sabihin nun, minus negative 2. That makes sense? Okay po? Ulit. Etong minus natin dito, hindi po siya sign nung h. Sign of operation siya. Kaya nga h lang yung makikita rito eh. So kung ito po ay x minus 2, ulit, ang ibig sabihin nun, ang value ng h, positive 2. Kung ito po ay x plus 2, ang ibig sabihin ng plus, negative times negative, ang value ng h, negative 2. Para hindi po kayo masyadong malito, kung ano yung sign na makikita nyo rito, yung kabaligtaran, yun yung magre-reflect sa vertex. Huwag po sanang kalimutan. I'm going to repeat, kung ano yung makikita nyo rito, na sign, kabaligtaran yung magre-reflect sa h natin sa vertex. Kung mapapansin nyo, ordered pair yan, so palaging meron tayong parenthesis. What about k? Kung k, kung ano yung makikita mo dito, kasama yung sign, yun ang kanyang value. Halimbawa, nakita mo plus 3, positive 3. Kung makikita mo minus 3, negative 3. Okay po? Ang mababago lang yung sa h natin. Now, sir, medyo nakakalito pa. Para mas maganda siguro, let's have an example. Example 1. The given that I come up with, hindi na ganun kasimple. F of x equals x squared plus 10x plus 22. What I did here is, I have written the steps and then kung anong gagawin po natin. In that way, I believe, mas mabilis natin masusundan kung anong gagawin. Ang una natin gagawin, eto, group all the terms with variable using a grouping symbol like parenthesis. Alin ba yung variable? Itong x. Again, wala tayong pakialam dito sa left side of the equation. Wala. Dito lang tayo sa right side of the equation. X squared plus 10x. Ito yung ating igugrupo. Ito ha. Ano nga yung igugrupo natin? Yun lang may variable. Put a grouping symbol, parenthesis. Ayan. Okay? Next, make sure na naka-ano yan ha, na standard form. Kung magkakabali-baliktad, iayos mo muna. Anong susunod? If there is a visible value of a, ano nga yung a? Yung numerical coefficient ng quadratic term. Factor it out in the group. Focus ka lang sa group. If there is no visible value of a, proceed to the next step. Tingnan muna natin. And I put a space here para makita natin.
ito yung tinutukoy na A, katabi ng x squared. Kung merong value, anong gagawin? Ilalabas. Factor out mula sa grupo. Kung wala, proceed daw tayo sa pangatlo. The next step. Ano yung next step? Focus on the terms inside the grouping symbol. Dito lang daw. Dito sa may grupo. Complete it to make a perfect square trinomial. We have to create a perfect square trinomial. The ones outside the grouping symbol, ito yung plus 22. Ito yung grouping symbol, ito yung nasa loob. Ito yung nasa labas. Ang sabi, the ones outside the grouping symbol should, kailangan, also be added a value that will cancel out the one that you added inside the grouping symbol. Maglalagay ka raw sa labas ng value na makakapag-cancel out dito sa idinagdag mo sa loob. Ulitin natin. Ito yung tinutukoy natin. Ito yung nasa loob. Nag-plus lang tayo para maging perfect square trinomial. And then sa labas, sir, bakit nag-minus? Para kapag na-cancel yung inilagay mo dito, hindi mababago yung original value ng given. Okay? Tanong ulit. Sir, ano po yung ilalagay natin dyan? Balikan natin. Paano nga ulit? If we will come up with this given, ang focus natin yung linear term. Anong gagawin? We will be dividing it by 2. So, 10 divided by 2 ang sagot. That is 5. Once na meron na tayong sagot, pagka-divide natin sa 2, anong gagawin dun sa sagot? In this case, yung 5. Square po natin. So, 5 square, yun yung ilalagay natin dito. Ano ba yung 5 square natin? That is 25. Dahil wala naman tayong inilabas dito, kung ano yung nilagay mo dito, yun din yung ilalagay mo dun sa kabila. Okay pa? So kung makaka-cancel nga naman yan, hindi na bago yung original given natin. Next, pag naandito tayo, etong trinomial natin, iayos natin sa factored form. Kunin natin yung square root nito, itong nasa loob. Ayan. X plus 5. Paano natin kinuha to? Square root ng x squared, x. Sign ng gitna. Huwag kalimutan, sign ng gitna. Ibaba. And then square root nung idinagdag natin, 5. Enclose it in a grouping symbol, square. Doon po natin nakuha ito. Ulit. Square root po nito, x. Kopyahin yung sign nung nasa gitna. And then, square root nung last term, yung constant, 5. Put the grouping symbol and then square. Saan naman po nanggaling itong ating negative 3? Positive 22 minus 25. Magkaiba sila ng sign, so we subtract their absolute value. So 25 minus 22, 3. Alin yung mas malaki? Yung 25. So take the sign of the larger number. So negative ang lalabas. Kung mapapansin natin, ito ang tinatawag nating vertex form. Mula sa standard form, ito, hinahanap sa atin yung vertex form, pinatransform, ito na po yung kalalabasan. Okay po? Ngayon, ano nga yung tinutukoy ulit sa vertex form natin dito sa 5 at saka sa 3? Balikan natin yung ating formula or yung ating vertex form. Yung H at saka yung K, ito yung kumakatawan sa vertex natin. Okay? In this case, ayan, pina-enlarge na po ni Sir, 5 at saka 3. Ang sabi kanina ni Sir, kapag ito ay positive, babaliktarin mo lang yung sign. Yun yung value ng vertex sa X. And then, yung nasa labas, Sir, negative 3. So, negative 3 pa rin. The vertex that we will be using is negative 5 and negative 3. Ito yung sa X, ito yung sa Y. Ito yung H, ito yung K. I'm going to reiterate, ang sabi po natin, ordered pair. Sir, paano nawala yung parenthesis?
Negative 5, negative 3 yung sagot ko. Mali. Pag sinabi nating ordered pair, kailangan naka-parenthesis siya. I hope I'm making it clear para po sa lahat. Marami kasing nalapit, Sir, parenthesis lang naman ang kulang. Tama, parenthesis lang. Kung lang pala yon, ba't hindi mo ginawa? Yun lang pala naman. Di ba? Kung ganun lang kasimple, iba, sign lang. O, sign lang pala, ba't hindi mo ginawa? Okay po? So, ito yung vertex natin. Ito yung isang example natin. What about another one? Example 2. In this example, kung mapapansin po natin, meron na akong nilagay na value sa A. Para at least, we have an example na walang value yung A, or 1 lang yung A natin. What I mean is, walang visible value yung A. And in this case naman, sa example 2, meron po tayong visible value ng A natin. Balikan natin yung steps. Group all the terms with variable. Ito yung given, group daw natin. Ano yung susunod? If there is a visible value of A, factor it out in the group. Meron, may 2. Anong gagawin? Ilalabas. Anong magiging itsura niyan? Ayan. Sir, ba't nawala yung 4? Tama? Kasi yung 2, automatic, inilabas, ayun. And then, nawala yung 4 natin. Kasi ito yung madalas kong pagkamalian. That's the reason why hindi ko muna nilagyan. Normally, what my students have done before, pagkalabas dito, kinokopya na yung kabila. Hindi. Pag naglabas ka dito, ibig sabihin, dahil nakaparenthesis yan, kailangan ito, i-divide mo rin sa 2. So, yung 4 natin, pag dinivide natin sa 2, 2 ang lalabas, hindi na 4. Let's try to check. 2 times x squared, 2x squared. 2 times negative 2x, negative 4x. Kung yan ay 4 pa din, magkakamali na po tayo ng value. Okay? So, ganun po yung mangyari. Yung plus 5 as it is. Ayan po. Next, ano nga yung step natin? Focus on the terms inside the grouping symbol dito. Complete it to make a perfect square trinomial. The ones outside the grouping symbol should also be added the value. Nabanggit na natin yan. So that the one that we will be adding inside will be cancelled. Hindi mababago yung value natin. Tingnan ulit natin. Balikan lang muna ulit natin. Paano nga natin na ginagawa? Ilalagay dito. Linear term, we have to divide it by 2. And 2 divided by 2 is, that's correct, 1. After dividing in and getting the answer will be squared. Yung squared na tinatawag natin, i-multiply mo sa sarili niya, which means 1 times 1. Yun ang ilalagay natin dito. 1. Now, kanina, dun sa example 1 natin, ang ginawa natin, kung ano yung inilagay natin dito, yun din ang ilalagay natin sa kabila. 25 kanina, 25 din dun sa labas. Okay? At yun yung madalas pong pagkakamalian ngayon dahil meron na tayong value. Kapag po may inilabas tayo, na ilagay na natin dito, yung inilabas po natin ay imumultiply natin dun sa inilagay natin. At kung ano yung product, yun ang ilalagay natin sa labas. Kasi inilabas natin ito galing dun sa loob eh. Para mabalance, imumultiply mo yung 2 times 1, yun ang ilalagay mo dito. Ulit, baka kasi nalilito. Eto. So we have here now a 1. Tayo dito. Paano nga nakuha ulit? Dinivide sa 2, nakuha yung 1. Square. Yung square natin, yun yung laban doon sa loob. Palagi okay na yun. Yung completing the square, yun lang yun.
Pero yung ilalabas natin sa labas, or ilalagay natin dito sa labas, product nung inilabas mo na kanina sa grouping symbol, at saka nung inilagay mo dito sa loob. 2 times 1, 2. Pwedeng tanong, sir, kanina hindi. Bakit? Kasi 1 lang yung inilabas mo eh. 1 lang siya. So 1 times any number will be that number. Eh ngayon, may value ka nang nakikita na mas malaki sa 1. Imumultiply mo po dito. Okay, simplify natin. Ayun. Saan ulit nang galing itong x minus 1? Square root po nung x squared, x. Sign nung nasa gitna, negative, kopyahin lang. Square root nung third term, 1. Enclose sa parenthesis, squared. Ayun yung a natin sa labas. 2. Saan nang galing yung positive 3? Plus 5 minus 2. Again, magkaiba sila ng sign. We subtract their absolute value. It will be a different thing kung ito ay negative 5. Pero dahil positive yan, subtract. Ulit, kung negative ito, i-add mo yung absolute value. Take the common value. Okay? In this case, positive and negative, magkaiba yung value niya or magkaiba yung sign niya. We subtract their absolute value and take the sign of the larger number. Kaya plus 5 minus 2, positive 3. Ano nga ulit ang tawag natin dito? This is called the vertex form. Kung vertex form yan, eto ang vertex natin. Yung nasa loob, paltan lang yung sign. Yung nasa loob ng parenthesis, 1. Yung nasa labas, kung ano yung sign niya, yun na yung taglay niya, 3. Again, hindi po nawawala yung parenthesis natin. Pag nawala yung parenthesis or yung comma, mali. This will be our vertex. Okay pa? Basically, those are the 2 examples na pwede natin gamitin. And if you listen at medyo okay po yung paliwanag ni Sir, madali na lahat. Pero para po sa inyo, we have here now a bonus thing to remember. Ang dapat nating tandaan, una, the vertex form of the quadratic function is this one. F of x, or also y, is equal to a times the square of quantity x minus h plus k. Ito yung pinaka-value natin. Ngayon, para mas mabilis, may mga different given. Tingnan natin yung vertex form at saka yung vertex na pwede nating malaman. Halimbawa, ito yung una kong ginamit kanina. Yung 2x squared. F of x equals ax squared. Wala ka nakitang h o tsaka k. Walang kasama, walang plus or minus. Which means, 0 yung h, 0 yung k. Ayun. Halimbawa, yung kanina, 2x squared. Automatic, 0, 0. Walang kasama. Okay? Next, f of x equals a times x squared, x minus h, second power. Wala ka nakikitang k, walang plus. Halimbawa nito ay 2 times the square of quantity x minus 5. Halimbawa. Wala sa labas nung grouping symbol natin. Ang ating pong vertex will be h at saka 0. Next, ax squared plus k. Sir, wala yung h, 0 yan. Ano yung isang example natin dito? Halimbawa, 5x squared plus 10. 5x squared plus 10. Walang nakagrupo na may squared na kasamang number. So, 0 yon. Eh, may plus 10. So, plus 10 yung ating y. 0 and 10 na magiging vertex natin. In this case, 0 at saka k. And of course, yung mismong formula natin, ayan, ang vertex natin, h, k. Huwag kalimutan yung ating parenthesis at yung comma natin dito.
Okay? I hope you learned something dito sa ating pong topic ngayon. That is just an introduction. We will follow it up with another video about the parts of the parabola and yung pagre-represent natin ng parabola sa quadratic function. Meron palang tinutukoy. We will be discussing that in our next upcoming videos. Okay po? Again, we are hoping that you learned something. This is your Sir Ian saying good night, guys. And keep on learning.